kung hindi sina Paul and Princess! Sige po, makakaupo na po tayong lahat. And before we start, palakpakan po muna natin na malakas na palakpak si Jesus. So first of all po, I want to thank my pastor, Pastor Herbie and Pastor Charlita, for giving us an opportunity na makapagsalita po sa harap ninyo. And also, I want to thank the pastoral team, and siguro po yun po yung isang bagay na maganda sa church natin, is that yung nagtitiwala sila sa aming mga kabataan, that even though mga kabataan pa lang kami, we can still share yung goodness and kabutihan ng Lord. And of course, gusto ko din po magpasalamat sa youth pastor po natin kay Pastor Jade and Pastor Rapi. Thank you po, Ma'am and Kuya Rap. I know that behind all of this are trust. So, start na po tayo. Yung topic ko po is all about mahirap ang buhay, pero kasama mo ang Diyos. Amen? Sometimes, life is bad, but still life is beautiful because God is with us. Minsan, mahirap yung buhay, pero nagiging maganda kasi kasama natin yung Panginoon. Last week, yung topic ni Pastor Herbie was all about the storms. And na-realize natin that yung challenges pala is necessary, challenges is inevitable, and challenges is unpredictable. Yung challenges daw is hindi natin maiiwasan, and sometimes hindi din natin mapipredict. And yung challenges is part ng buhay natin. Amen? Hindi natin mapipili kung kailan tayo magkakaproblema. Walang tamang panahon para magkasakit ka. Wala ding tamang panahon para habang umaalis ka, bigla ka na lang maplatan ng gulong. Walang tamang panahon para biglaan ka na lang mawala sa trabaho. Walang tamang panahon para bigla na lang magkulang yung provision ng Lord. Minsan yung mga problema, dumadating sila sa buhay ng bawat isa nang hindi sa tamang panahon. Pero the good thing is, kahit may challenges, kahit may mga problema tayong kakaharapin sa buhay, kahit yung mga challenges is nagiging parte ng buhay natin, the good thing is kasama natin ang Panginoon. Sabi sa John 16:33, I have told you all these things so that it may you have peace in me. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Hindi nilihim ng Diyos na while we are here on earth, makaka-experience tayo ng problema. In fact, di ba sinabi niya ngayon sa Bible that while we are here on earth, may mga challenges talaga, may mga problema. Kasi kahit si Jesus, na-experience niya din yung pain, na-experience niya din yung problem, na-experience din ni Jesus yung mga problema. And why I am saying this is for us to realize na kung ano man yung pain na nararamdaman nyo ngayon, ramdam ni Jesus lahat ng yun. Yung problema, wala siyang pinipili. Mahirap, mayaman, bata o matanda. As long as we are living here on earth, meron po talagang problema. And sometimes, God will allow you to go through storms. Alam niyo po, si Lord, He is a God of supernatural. God is so powerful to the point na kaya naman talaga niyang ihinto yung bagyo eh. Kaya naman talaga ihinto ni Lord yung mga challenges sa buhay natin eh. Pero bakit hindi niya ginagawa? Because sometimes, God allow us to go through storms para mas mag-grow tayo, para mas matutunan tayo, para mas mag-change tayo into a much better person, and para magkaroon tayo ng intimate relationship with God, and at the same time, para mas makilala natin who really God is, kung sino ba talaga yung Diyos sa buhay natin. Sabi sa Psalms 23:4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Sabi doon, even though I walk, ibig sabihin, though, dadaanan lang natin yung problema, pero hindi yan mag-i-stay sa kung ano yung sitwasyon na meron ka. Kahit daanan natin yung problema, the Lord is with us. Kahit anong sitwasyon yung meron tayo, kasama natin yung Panginoon. And sometimes, sabi po ni PH, yung problems, it is your promotion. God is using that problem to promote you from one place to another. Like for example, from that sickness, becoming healing. From that pain, to become joy. From that lack of provision, to become the provision. And minsan,
yung mga challenges natin, mas nagiging much more better person tayo because of that. Huwag mo pang hawakan yung mga bagay na nakikita mo sa Diyos na meron tayo. Alam niyo po ba that the Lord that we are serving is a limitless God? And the only thing that limit a limitless God is yung thoughts natin na nagkakaroon ng own limitation kay Jesus. Kasi minsan tayo lang naman yung nagkakahon sa Kanya eh. Na ito lang yung kaya niyang gawin. Pero the truth is, limitless yung God. Yung mga bagay na kaya niyang gawin is more than dun sa mga bagay na naiisip or nai-imagine natin. Amen? That's why yung number 1 point ko is God is still good on the bad days. God is still good on the bad days. The same God who was with us on our worst day is also the same God na kasama natin sa mga best day ng buhay natin. Hindi porket masama yung buhay, masama yung Diyos. Hindi porket magulo yung buhay, magulo din si Lord. Hindi porket walang provision, hindi na nagpo-provide si Lord. Sometimes wag tayo mag-focus dun sa senaryo, mas mag-focus tayo kay God sa mga bagay na kaya niyang bigay sa atin. If you think that the Lord is unfair, na Lord, why me? Bakit ako, Lord? Alam niyo ba, even si Jesus experienced unfairness. Kahit si Jesus nasaktan, even Jesus was wounded for us. Lahat yun na-experience din ni Jesus. Paano naging unfair si Jesus kung kahit siya naka-experience ng ganong bagay? Alam ko po yung mga bagay na pinagdadaanan natin. Alam ko po what people are going through. Hindi ko po yun ini-invalidate. But sometimes, yung sovereignty ng Lord, hindi yun nakapokus sa sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Hindi porket perfect health, doon lang magiging perfect si Lord. Hindi perfect condition, doon lang magiging perfect si Lord. And at the same time, hindi po porket present si Lord, absent yung trouble. Yes, laging present si Lord, pero hindi ibig sabihin na dahil nandito ka, Lord, at wala na akong problema. Hindi po ganun yun. Sometimes God is present, pero minsan may trouble pa din. Pero nagiging mas madali kasi nandun si Jesus. Amen? Meron pong story sa Bible, sa Lucas 8:43-48. Meron pong babae na 12 years nang dinudugo. And then nung nakasalubong niya si Jesus, the only thing na meron siya is, basta mahawakan niya si Jesus, alam niya gagaling ako. And then nung nahawakan niya yung laylayan ni Jesus, kahit madaming tao na bumubunggo kay Jesus, na-realize ni Lord na may humawak sa kanya. And then tinanong niya, sino yung humawak sa kanya? Kasi na-feel niya daw na may power na lumabas sa kanya. And nakita ni Lord kung sino yun. And what I am saying this is, God knows who you are. Alam ng Lord kung sino ka. God knows your pain. God knows your troubles, kung ano yung disappointment, yung mga challenges na meron ka. And gusto kang i-remind ng Lord na sa panahon na wala ka ng pananampalataya, sa panahon na natatakot ka na, He is your God. What if kaya tayo dumadaan sa mga challenges ng buhay natin is gusto lang talagang baguhin ng Lord yung puso natin? Kasi sometimes gusto natin mag-pray na, Lord, baguhin mo naman po yung buhay ko. Paano babaguhin ni Lord yung buhay mo kung in the first place, hindi naman maayos yung puso mo? Sometimes, kaya ka dumadaan sa challenges kasi gusto ni Lord i-fix yung puso na meron kayo. And alam niyo po ba, a changed heart always produce a changed lives. Every time na nagbabago yung puso natin, every time na dumadating tayo sa challenges, minsan dun pa tayo mas nagiging humble eh. And at the same time, dun pa mas naayos ni Lord yung buhay natin. Let us praise God in the midst of sickness. Let us worship God even though sometimes hindi natin maintindihan yung mga bagay na meron tayo. The same God na meron tayo pag maganda yung buhay natin, He is also the same God na kasama natin pag hindi okay. He is the same God when you are defeated. He is the same God when you are battling with cancer. He is the same God pag may mga sakit na. He is the same God who will always be with us sa bawat challenges ng buhay natin. And my number 2 point is, no matter how bad your situation is, the help is on the way. Amen? Kahit anong hirap ng sitwasyon na meron ka, laging willing yung Lord tulungan ka and ialis ka sa bagay kung nasan ka. Alam niyo po ba kung ano yung specialty ng Lord? Gawing possible things, yung mga impossible things. Kasi tayong mga tao, yung tendency, may mga bagay na feeling natin imposible. Pero sa Lord, posible. Sometimes may isip mo na, siguro hindi na ako makakaalis sa issue na to. Siguro ganito na lang yung iisipin sa akin ng ibang tao. Siguro ganito na lang yung buhay ko. Siguro mahirap na lang kami. Siguro hindi na ako makakaalis sa bahay na to. Lord, down na po ako.
Lord, ang lungkot. Lord, puro na lang problema. Kailan ka ba magpo-provide? Lord, feeling ko wala nang pag-asa para gumaling ako sa sakit na to. Pero alam niyo po ba na yung mga impossible things sa buhay niyo is kayang-kayang gawing posible ng Lord? Kasi yun yung bagay na specialty niya. Walang bundok na hindi niya kayang iurong. Walang daan na hindi niya kayang gawin. Walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Walang bagay, walang pagkukulang na hindi niya kayang punan. Lahat ng bagay sa buhay natin is kayang-kayang gawing posible ng Panginoon. Alam ko po sometimes, may mga moments sa buhay natin na napaparalyze na tayo ng fear, napaparalyze na tayo ng problems, napaparalyze na tayo ng challenges, to the point na minsan ayaw na lang natin mag-go on. Pero alam niyo po ba, if you will continue to show up, if you continue to win the day, kahit may mga moments sa buhay niyo na gusto niyo na lang mag-stop for this day kasi pagod ka na, pero alam niyo po ba, if you keep on walking, kahit minsan masakit, if you keep on showing up, kahit minsan hindi okay yung nararamdaman nyo, alam niyo po ba, you will see the light at the end of the tunnel. Habang naglalakad kayo, kahit minsan ang hirap ng problema, kahit minsan ang hirap ng buhay, makikita niyo po yung liwanag at the end of it. Yung solution at the end of every problem. Wala pong problemang walang solusyon. Amen? Sabi po sa 1 Corinthians 10:13, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Ang galing po, no? Sabi po ng Lord, hindi siya magbibigay ng problema na hindi natin kaya i-bear. Pero pag dumating man yung time na nagka-problema tayo na feeling natin hindi natin kaya, sabi ng Lord, may magpo-provide pa rin siya ng way out. Sometimes dumadaan pa lang tayo sa pagsubok, pero meron na palang daan si Lord palabas. Sometimes dumadaan pa lang tayo sa challenges, pero gusto na pala tayo ng Lord alisin dun sa mga problema na meron tayo. And my last point po is life is full of challenges, but God is with you. Yung buhay po minsan punong-puno ng problema, pero kasama niyo po yung Panginoon. Sabi sa Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. God is with you po. Kasama po natin si Lord. And alam niyo po, yung praise na to, na God is with you, for me, yun po yung pinaka-comforting na word sa scripture, na kahit anong gawin natin sa buhay, kahit anong challenges na meron tayo, kasama natin ng Panginoon. Pero minsan, madali pong maniwala na kasama natin yung Panginoon pag lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin is maganda. Pag na-promote po kayo sa trabaho, pag nag-flow po yung business nyo, nagkaroon kayo ng client, pag maayos yung buhay nyo, walang sakit yung pamilya nyo, nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw, nakapag-provide na naman yung Lord, sometimes ang daling sabihin na kasama natin yung Panginoon. But sometimes, pag may mga dumadating na yung mga problema, nahihirapan na tayong i-claim yung word na yan na kasama natin yung Panginoon. Parang minsan may mga moment na pakiramdam natin na lubog na tayo, na marami tayong issue sa buhay, and hindi na natin alam yung daan palabas. Kahit nandun ka man ngayon sa challenges or in the midst of sadness, in the midst of trouble, in the midst of difficulties, kahit nasan man po kayong sitwasyon, the Lord is willing na ilabas po kayo sa sitwasyon na meron kayo ngayon. Alam ko po minsan yung iba sa inyo, pagod na po kayo. I know you're already tired of fighting for your life. Alam ko po minsan, pagod na rin po kayo lumaban sa sakit na meron kayo. Alam ko po minsan, natatakot na rin kayo mag-go on. I know sometimes you are tired already, but I just want to remind all of you that whatever battles that you have, God is with you. Kasama niyo po yung Panginoon. Sabi po sa Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sabi ni Jesus, come to me. Those who are sick, come to Jesus. Those who are in pain, come to Jesus. Those who feel discouraged, come to Jesus. Those people na hindi na alam paano magtutuloy sa buhay, come to Jesus and He will give you rest. I know sometimes nakakapagod, but always come to Jesus because He is always willing to give us rest. Sabi po sa Isaiah 43:2, I will end with this po, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Amen.
taguan niyo man po yung Panginoon, pilitin niyo man pong umalis sa presensya niya, talikuran niyo man po siya, palagi pa rin pong hahanap yung Lord ng way para po makita niyo siya, para po matagpuan niyo siya. He is always with you. And alam niyo po ba the good thing? He never lost a battle. And He won the victory. Amen? Imagine po, the God who heals, the God who provides, the God who is so powerful, is kasama natin sa mga battle ng buhay na meron tayo. Amen? Hindi naman po pinangako ng Lord na wala tayong problema. Hindi naman po pinangako ng Lord na hindi magiging mahirap yung buhay. Hindi naman niya po pinangako na habang nabubuhay tayo walang sakit. Hindi naman niya po pinangako na magiging maganda yung buhay. Pero one thing that He promised is that kahit anong buhay yung meron tayo, kasama po natin ang Panginoon. Amen? Yes po, mahirap yung buhay, but life is beautiful because God is with us. Amen. Thank you, Princess. And alam nyo, ito yung bagay na mahirap tuldukan eh. Yung pagmagaling din yung kasabay. So, we are not looking naman sa skills because we are looking sa kung anong laman ng puso ng mga nagsasalita na ma-share at ma-encourage sa congregation. Amen? That's why, first of all, I want to thank Pastor Herbie and sa lahat ng pastor na nagbigay ng opportunity. Because for us, hindi ito madali. Una, nakakakaba. Normal yun. And ninenervyusin ka talaga pag ikaw na magsasalita. Pero one thing for sure, yung trust na binigay nila, this will never be, alam mo yun, yung mabigyan ka lang ng privilege na makapagsalita sa harap ninyong lahat, isa tong malaking achievement for us na mas lalo maging better, for us na mas lalo mag-seek ng panibagong revelation in life, na mag-study ng Word of God, dahil sa inyong lahat yon and para sa Lord. Amen? Kaya gusto kong i-connect yung sinabi ni Princess, na yes, alam natin na mahirap ang buhay, and kasama natin ang Diyos. Kaya lang, dahil tao tayo, ang tendency, we familiarize or napapamilyar tayo sa mga bagay na kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Kaya minsan, kahit alam na natin na kasama natin ang Diyos, na isasantabi mo yung mga bagay na kaya niyang gawin. Kaya may moment sa buhay natin na wala kang ibang ginawa, kundi yung diskarte mo, yung solusyon mo, kung paano mo malalagpasan yung mga problema sa buhay mo, nakakalimutan natin na si Lord is nandiyan pala. Na yes, alam natin na mahirap ang buhay pero kasama ang Diyos. Kaya I want you to encourage na hindi tayo mapamilyar doon sa bagay na kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Because every Sunday, naririnig natin na mahal tayo ng Diyos. Every Sunday, naririnig natin na kasama natin siya. Every Sunday, naririnig natin na meron siyang peace na ibibigay sa tuwing naguguluhan ka. Pero ano yung bagay na gagawin mo kapag nandun ka na sa moment na gulong-gulo ka na? Would you still trust the same God na nagpalaya doon sa mga tao sa Israel before? Would you still trust the same God na pinaniniwalaan mo nung okay yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo? Kaya if you want na magkaroon ng pagbabago sa mga bagay na ginagawa natin, kailangan natin baguhin kung ano yung bagay na iniisip mo sa sarili mo. Kasi kung ano yung bagay na iniisip mo sa sarili mo, ayun ka magiging. Kung isipin mo na mahina ka, magiging mahina ka talaga. Kung isipin mo na wala kang kayang gawin, wala ka talagang magagawa in life. Kung isipin mo na hindi mo malalagpasan yung problema na meron ka, guess what? Hindi mo talaga malalagpasan yan. Kaya I want you to encourage na if you want na magkaroon ng pagbabago sa mga bagay na gusto mong gawin in life nang kasama si Jesus, unang-una, kailangan po natin baguhin kung ano yung tingin natin sa sarili natin. Amen? And most of the time, ayoko din magpakapeke kasi tayong mga tao, we always tend to think o mas mabilis natin paniwalaan yung mga bagay na pangit na nangyayari kaysa sa mga magagandang bagay sa buhay natin. Kapag meron kang problema, mas madaling paniwalaan na hindi mo masusolusyonan yung problema mo. Kapag meron kang sakit ngayon, mas madaling paniwalaan na hindi ka gagaling sa sakit. Kaya gusto ko i-encourage na sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan nyo, yes, mahirap, pero God can do amazing and wonderful things sa buhay natin. Amen? Kaya para maiwasan natin yung mga negative thoughts sa isip natin, kapag dumadaan tayo sa mga problema, I want you to remove the negative thoughts sa sarili mo. Kasi kapag nag-stay tayo sa mga negative thoughts na yon, na gumugulo sa isip natin, may stuck tayo sa pangat na bagay sa buhay natin. And mahihirapan tayo mag-move on into another level,
into a better person of us. Kaya, if we want to remove the negative things in our life, we must first know kung ano yung identity natin in Christ. Amen? Ano ba yung identity natin in Christ? Malakas ka, wala ka sakit, mayaman ka. Kaya nga dinideclare natin sa offering, ayun yung bagay na wag mo sasantabi, kumbaga wag mo siyang mamaliitin. Because kung ano yung mga bagay na dinideclare mo, ayun ka magiging. And kung ano yung bagay na pinapaniwalaan mo, doon papunta yung magiging direksyon ng buhay natin. Amen? Sabi sa John 8:44, the devil has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character. For he is a liar and the father of lies. Kumbaga yung kaaway natin, wala talaga ibang gagawin yan, kundi punan ka ng mga kasinungalingan sa buhay natin. Na wala ka nang kayang gawin, hanggang dito ka lang. Bakit? He is a father of lies. Hindi siya magbibigay ng encouragement sa'yo kasi alam niya, kapag nagbigay siya ng lies, yung identity natin in Christ is magugulo. Makakalimutan natin yung mga kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Kaya to break the negative thoughts and lies, kailangan natin baguhin, unang-una, kung ano yung iniisip natin sa sarili natin. And isang malaking factor kung paano natin tignan yung sarili natin, kasi ayun yung identity na meron ka. And yung identity na meron ka, or kung sino ka talaga, is nanggagaling sa kung anong laman ng puso mo. Kaya kung ang laman ng puso mo is hindi maganda, guess what? Hindi rin magiging maganda yung outcome ng buhay mo. Kaya first, we need to change. We need to transform. Hindi yung mga bagay na ginagawa natin. But kailangan natin i-transform at baguhin is kung ano yung laman ng puso na meron ka. Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. So dito malinaw na kung ano talaga iniisip mo sa puso mo, is ayun ka magiging. Kaya I want you to encourage to remove the negative thoughts. At para hindi tayo mapamilyar sa kayang gawin ng Lord sa buhay natin, kahit na sobrang hirap, we must think of ourselves na magaling ka. We must think of ourselves na yung mga kayang gawin ng Lord sa buhay natin. So paano natin ika-counter o paano natin babaliktarin yung mga negative thoughts sa isip natin? Number 1, fill your mind with the peace of God. Ito kasi yung bagay na hindi mananakaw sa'yo ng kahit na sino. Ito yung palagi sinasabi ni PH na matulog ka man sa napakagandang hotel, sa 5-star hotel. Kung wala kang peace sa puso, hindi ka pa rin makakatulog. Wala ka pa rin peace na mararamdaman kahit uminom ka ng sleeping pills, uminom ka ng lahat ng mga supplement na makakapagpa-relax, makakapagpa-relax ng isip mo. Kapag wala ka talagang peace sa puso, mahihirapan ka ma-overcome yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the Spirit is life and peace. Pag nature ng tao yung sinunod natin, ang magiging resulta talaga niyan is kamatayan or pahirap or suffering. Pero pag ang Espiritu na nasa puso mo, ang sinunod mo, yung buhay natin magiging mapayapa at magiging maayos yung buhay natin. Bakit? Kasi yung peace can surpass all understanding. Yung peace na meron ka sa puso can set aside yung mga bagay na pinagdadaanan mo in life, na no matter what, baon ka sa utang, na may mga bagay ka na hindi mo na alam paano masusolusyonan, pero dahil may peace ka ngayon sa puso mo, dire-diretso pa rin yung buhay. Alam mo bakit ka nandito ngayon? Kasi alam mo rin sa sarili mo na meron kang peace sa puso mo kahit na sobrang hirap ng pinagdadaanan mo, nakakatulog ka pa rin sa gabi. Kaya nga natawa ko sa sinabi ni Ivan kanina, kapag nahirapan ka makatulog, yung iba nahirapan na rin magising. Kaya kung ako sa inyo, matulog tayo ng peaceful, matulog tayo ng may peace sa puso natin na alam natin na no matter what yung situation na meron tayo in life, yung peace ng Lord is palagi lang nandyan. Kaya lang, hindi lang natin makita kasi you are covered ng mga negative thoughts sa isip mo. Kaya I want you to encourage, kailangan talaga natin alisin yung mga negative thoughts na yon. Kasi yung mga bagay na yon is magpapahindrance para mag-success tayo in life. Kasi ang gusto ng Lord is maging successful tayo bawat isa na nandito. Ayaw niya na makitang nahihirapan ka. Ayaw niya makita na nalulugmok ka sa problema. Ang gusto niya is maging successful tayo in life. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang Lord? Philippians 4:7, sabi dito, at ang kapayapaan ng Diyos, sa Pinoy version, na hindi kaya maabot ng isip ng tao. Kasi doon tayo magaling eh. Palagi natin nililimit yung Lord sa mga bagay na kaya niyang gawin.
Kaya sabi dito, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo. Kasi nakapag-isa tayo kay Christ. Alam nyo kung nakipag-isa na talaga tayo kay Christ, hindi mo kailangan matakot sa problema. Yung mga problema na pinagdadaanan ko before, pag nasa time kasi tayo na nasa problema, hindi mo naman talaga makikita kung ano yung kasunod. Di ba? Kapag ka nasa moment ka na down ka sa buhay mo, hindi mo makikita agad yung solusyon. Hindi mo agad makikita kung ano yung gustong mangyari ng Lord sa buhay mo. Kaya lang, ang kailangan mo lang gawin is i-remove yung negative thoughts sa isip mo para mas lalo natin maramdaman na kasama natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi yung negative thoughts talaga, ayan yung magpapahinder talaga sa'yo. Para sa mga kayang gawin ng Lord sa buhay mo. And 3, nothing can separate you from the love of God. For you na ma-realize palalo na ang buhay natin is mahirap, pero nagiging madali dahil kasama natin ang Lord, kailangan mo rin ma-realize na ang Lord, mahal na mahal tayo, na hindi ka mahihiwalay ng kahit na anong sitwasyon, na hindi ka mahihiwalay ng mga bagay na pinagdadaanan mo sa pagmamahal ng Lord sa buhay natin. Romans 8:38-39, sabi dito, sigurado ako na walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal niya. Hindi ang kamatayan o ang buhay. Hindi ang mga angels o ang mga may kapangyarihan sa langit. Hindi ang ngayon o ang bukas. Hindi rin ang mundo sa taas o mundo sa ibaba. Walang bagay sa buong creation ang pwede maghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos at tinanggap natin dahil kay Christ Jesus na Panginoon natin. So kung malinaw sa verse na to, na wala makakapaghiwalay sa pagmamahal ng Lord sa buhay natin, di bakit ka matatakot? Di bakit ka magkakaroon ng negative thoughts na mas ayun pa yung pinaniniwalaan mo kaysa sa mga positive thoughts na pwede mong maisip? Because no matter where you go, God is there. No matter what you do, He still loves you. In the times na nagkakaroon ka ng kasalanan, mahal ka pa rin niya. In the times na may mga pangat na nangyayari sa buhay mo, nandyan siya para sa atin. Kaya stop to think kung ano yung mga negative thoughts and start to believe what God can do sa buhay natin. That's why if kumikilos ang Lord sa buhay natin, then i-remove natin yung mga unhealthy thoughts sa isip natin because yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi ayan yung mag-e-explain or yung magpapaliwanag na kung sino si Jesus. Yung kabutihan ng Lord yung magpapaliwanag kung bakit mo nararamdaman or bakit mo naranasan yung mga bagay na pinagdadaanan mo sa buhay mo. Because yung mga bagay na ayan yung magiging stepping stone para maging better as a person ka. Amen? Because you cannot control what happens to you. But you can control kung ano yung pumapasok sa isip mo. Hindi mo makokontrol yung mga negative thoughts. Normal yan, papasok at papasok yan dahil tao ka. May mga bagay din talaga na maiisip ka na hindi okay para sa sarili mo at para sa iba. Pero makokontrol mo kung ano yung mga bagay na i-stay mo sa isip mo. Yung i-stay mo na ipapasok sa puso mo. Amen? Kaya do not be conformed sa pattern ng mundong ito. Always renew yung mind natin. Always renew kung ano yung mga bagay na nasa puso natin para maiwasan natin yung negative thoughts. Amen? Kaya I want you to encourage also na, yes, gaya ng sinabi ni Princess, mahirap ang buhay natin. Even may dumadaan din naman ako sa problem, sa hirap ng buhay, sa mga bagay na minsan hindi ko na maintindihan kung ano yung mga bagay na nangyayari sa akin. Baka kasi iba iniisip na kaya mo lang naman nasasabi kasi wala kang problema. Kaya mo lang naman nasasabi kasi may kaya yung family mo. Na kaya mo naman nasasabi kasi okay ka as a person. Hindi po. Mahirap, mayaman. May pinagdadaanan din po yan. May mga bagay na minsan kahit ako hindi ko alam na paano ko ba ito masosolusyonan? Na minsan kahit ako, nagdududa ako sa kayang gawin ng Lord sa buhay ko. Pero palagi ko lang nire-remind yung sarili ko na yes, mahirap ang buhay, pero kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. Palakpakan naman po natin si Paul and Princess. And you stay guys kasi I will do something. Alam niyo po, kayang gamitin ng Diyos ang kahit na sino just to encourage you. This is how much God loves you. Ganito po kayo kamahal ng Panginoon. That He wants to show you that He can use anyone na kahit sino pwede niyang gamitin just to encourage you.
Just to tell you to move on. Just to tell you na may mangyayari sa buhay mo. Huwag ka lang sumuko. Kahit po yung mga bata, be careful with them. Huwag lang lahat ng sinasabi nila, i-disregard nyo kasi iniisip natin, ay, bata lang naman yan. No, sometimes, into the mouths of the babes, you will find encouragement. Kahit sa bibig ng bata, God can use them just to encourage you. Just for you to go on and to move on in this life para lang hindi ka give up. Minsan sasabihin lang sa akin ng anak ko na 6 years old, Mami, alam mo, mahal na mahal kita. Sabi ko sa kanya, oh, mahal din kita. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na magkaroon ka ng ibang pamilya. Hindi ko po alam saan niya nakuha yun. Pero sabi ko sa kanya, anak, huwag ka mag-alala, hindi ako kukuha ng ibang pamilya. Ha? Kaya lang bigla niya sabihin, hindi, kahit anong mangyari, gusto ko kayo ni Daddy, palagi kayong magkasama. Bigla akong mareremind na, sa bata, napakahalaga pala na kapag yung nanay at tatay niya magkasama. So, God can use anyone, kahit bata, kahit mga kabataan, para lang malaman mo na mahal ka niya. Para lang malaman mo na kahit mahirap ang buhay, ipagpatuloy mo ito. And alam niyo po, I'll take this opportunity as a youth pastor of the church. Alam niyo po, half of my life, I'm in the church. Hindi nga lang siguro half eh. Ilan ba yung half ng 37, Mai? Tapos 12 ka. Ilan yon? Ilan ba yun? 3/4 ng buhay? Ganon? Kasi I was 12 years old when I surrendered. 2/3 ng life. When I surrendered my life to the Lord. Pero alam niyo po, sa lahat ng naging ministry ko sa church, napunta po ako sa dance. Sample? Wag na po. Hindi niyo gugustuhin. Napunta rin po ako sa back-up. Kumakanta po ako. Wag na ulit. Hindi niyo rin ulit gugustuhin. Alam niyo po yung mga nagsusulat ng pangalan, naglogos din po ako. Tapos tinry ko din po yung bumate sa usher. Pero alam niyo po, the ministry that I stayed is on Kids Church and Youth Arise. Naging leader po ako ng Kids Church sa mga bata for how many years? Kahit parang hindi ko kayang i-handle yung 600 na bata. Sige, dahil ipinagkatiwala sa akin ng pastor ko at naniniwala siya na kaya ko, sige, gagawin ko. And then, sa youth, for 24 years, umaattend po ako ng Youth Arise. Tuwing Sabado, hindi na nga po ako youth, pero pinipilit kong youth. Forma, kilos, just to be, alam mo, para lang makaano sa kanila. Why? Because the young generation are most attacked generation. Sila po yung ina-attacking henerasyon ngayon. If you will just look, kaya marami kayong nasasabi, mga nanay, yung mga katandaan, iba na yung kabataan ngayon. Why? Sinisira talaga yung buhay nila. Nakatingin talaga ang diablo sa kanila para sirain sila. Why? Kapag sira sila, sira yung pamilya. Kapag sira sila, sira yung church. Actually, pag wala tayong mga kabataan sa church, the church will die. Why? Kasi yung mga senior citizens soon will be with the Lord. Kaya kailangan talagang may pumalit sa kanila. Kaya talagang I dedicate my life at kahit mawala ako as a youth pastor, I will still have my heart for the young people. Why? They are the next generation. They are the next pastors of the church. They are the next leaders of this nation. They are the next leader ng mga anak ninyo. Sila yung sunod na mag-iingat sa mga anak ninyo. And if we fail to protect this generation, you fail to protect yung mga anak ninyo. Kapag wala kayong ginawa para sa henerasyon ngayon, wala kayong magagawa kung masisira yung buhay ng mga anak ninyo in the future. Pag hindi natin sila naingatan ngayon, yung mga kabataan na magiging leader, sa mga susunod na panahon, alam niyo po bang kasama yung mga anak nyo sa pwedeng masira ang buhay? Pwedeng isa sa kanila, isa sa mga kabataan na yun ang nang-hold up, pumatay, nang rape sa mga anak na meron kayo. But because you did something in this generation, that will not happen to your kid. Dahil may ginawa kayo, dahil hindi kayo pumayag. That's why for 24 years, for 25 times, we've been doing the camp. Nakakapagod. Sa totoo lang po, masakit sa ulong isipin, ang daming kailangang gawin, ang daming kailangang isipin. Pero bakit pinapagawa pa rin ito ng Diyos sa atin ngayon? And we do not know until when. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero hanggat pinapagawa niya, gagawin natin. Why? It is because this church believe on the next generation.
Kaya alam niyo po, yung paulit-ulit na ina-announce dito that you give kahit 100 pesos, hindi mo alam, pera yon sa paningin mo. Pero pagdating doon sa sinid mo na yon, nagiging buhay na yon. Nagiging buhay yun na nabago. Akala mo 1,000 pesos lang yun, pero isang Paul Limuel pala yun. Akala mo 1,500 lang yun, pero isang princess pala yun. Na next, nagagamitin ng Panginoong Diyos. At anumang bagay po ang ibibigay natin sa kaharian ng Diyos, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Amen. I just want to pray for our youth. Can you all stand up? Kahit na hindi yung mga, hindi na po tayo yun. Ayan, yung mga youth, yung mga kabataan po. And parents, can you stretch your hands towards them? And let us pray for our next generation. Kasi sila yung sunod sa atin. Pag wala na tayo, kaya kailangan na i-empower sila. Kaya kailangan na i-encourage sila. Kasi kailangan nila ng help, kailangan nila ng tulong. Come on, let's pray. Father, right now, we pray for the young people of New Life Tondo, Lord God. I thank you that you'll give them courage, Lord. Bibigyan mo sila ng tapang, ng lakas para palaging tumindig, tumayo sa iyong mga salita. Tumayo sa katotohanan ng iyong mga salita. Tumayo sa pag-ibig na meron ka para sa kanila. Salamat, Ama, na iniingatan mo ang kabataang ito at anumang atake ng diablo o ng kaaway para sirain sila ay hindi magtatagumpay sa mga kabataang ito. We also remember yung aming mga kakilala, maaring pinsan, anak, pamangkin, na kabataan, Lord. We are also praying for them right now that if they are under the attack of the enemy, Lord, protect them. Balutan mo sila ng iyong proteksyon, Ama, para anumang masamang plano ng kaaway ay hindi magtagumpay sa kanila at anumang plano mo sa kanila ay matupad at mangyari ng dahil sa iyong kabutihan, Ama. We seal that, Lord God. We right now spiritually covering all these young people right now with a covering that only God can do. Sa isang covering na hindi nakikita ng mata namin pero spiritual, ginagawa mo ngayon sa mga kabataang ito, na anumang atake, anumang pangit na bagay, anumang suicidal thoughts ay hindi makakapanaig sa kanila. You will strengthen them and you will build an army of a young people na mga matatapang dahil nandyan ka sa mga puso nila. Matatapang na handang sundin ang kalooban mo. Matatapang na handang tuparin, Lord, yung mga gusto mong gawin nila. Continue to strengthen them, Lord. This we pray in Jesus' name, amen. Last po, before we sing this song, you can sit down. Thank you. Kanina pa po mula first service, lahat po ng youth, tinitingnan ko, actually, I checked their notes bago ko sila payagan na makatayo sa stage. Halos lahat po sila, ang notes nila is about problema. Halos lahat po. And guess what? Mayaman, mahirap, malakas, mahina, matapang, duwag, malaki katawan, payat, lahat po tayo, subject po tayo ng problema. Kahit pastor ka, baka nga minsan mas marami pa na dinadalang problema yung mga pastor. Kahit sino po, even the ministers, kahit sino, leaders of the church, walang taong walang problema. Lahat tayo may kinakaharap. At kung hindi pala natin maiiwasan ng problema, dapat merong isang bagay na meron ka. Kung hindi mo ito maiiwasan, dapat alam mo kung paano harapin. Kasi hindi mo pala maiiwasan eh. Then you should know kung paano mo haharapin. Alam niyo po, last month, May and June, at hanggang sa camp, ang topic po sa youth is about katapangan. Alam niyo po kung bakit? Napakaraming tao na ngayon ng mga duwag. Hindi po yung matatapang na, sino matapang dyan? Labas! Hindi po yung katapangan na kayang umaway, manapak, manabunot, makipag-away, riot sa labas. Hindi po yun yung katapangan na sinasabi ko. Ang sinasabi ko po, katapangan na nanggagaling sa Diyos. Katapangan para hindi sumuko sa buhay. Katapangan na kahit na anong harapin mo, hindi ka mag-give up. Kasi kung ang problema naman pala ay palaging nandyan, then you will need the courage from God. Then kailangan mo ng lakas na nanggagaling sa Panginoon. Kung hindi mo pala maiiwasan ang problema at kung ang problema ay dinesign para ipabagsak ka, dapat may tapang ka para tayuan yung salita ng Diyos.
Dapat pag may sakit, hindi ka lang basta iiyak. Pero alam mo, ang tatayuan mo, magiging matapang ka na tayuan kung ano yung katotohanan na may kagalingan sa Diyos. Kapag walang-wala na kayong pera, kumakatok na yung naniningil ng utang mo sa bahay nyo. Hindi yung katapangan para magtago or anuhan yung mga bagay na yon, takasan yung mga bagay na yun, pero katapangan na mag-stand sa bagay na kinakaharap mo. You need that right now. And guess what? People, you will only have that if you know that you are loved by God. You will just have the courage, the braveness, magkakaroon ka lang ng katapangan sa buhay na ito kapag alam mo na may Diyos ka, na kahit anong mangyari, hindi ka iiwan. Na kahit anong problema, hindi ka iiwan sa ere. Na kahit anong problema, hindi ka tatalikuran. Na kahit anong problema, hindi lalayo sa'yo. Doon ka lang magkakaroon ng tapang. Upon knowing that you are loved by God. Amen! So what are your situations right now, people? What it is that is dragging you down? Ano yung mga bagay na nagpapadown sa'yo? I want to tell you right now, come on, chin up, people. Huwag mong hayaang payukuin ng problema at ng mundong ito ang ulo mo. But instead, you chin up and tell to yourself and tell to the world, I have a God and He is a big God. I have a God and He will help me. I have a God and He will heal me. I have a God and He will give everything that I need. I have a God and He will never forsake me. Hallelujah! Come on, stand on your feet right now. For every open door, I call you faithful, and I just wanna take you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna take you, Lord. For your forgiveness, for how you never turned away, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your salvation, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Come on, can you lift your hands right now? And I just wanna thank you, Lord. This is one thing na kailangan mong maging matapang. Alam mo kung saan? Sa pagpupuri sa Diyos. Hindi kaya nakakahiya yun? Sandata mo kaya yun? Pag nagpupuri ka sa Diyos, sandata mo yun. Pag nagpupuri ka sa Diyos, nagpapalakas sa'yo yun. Pag nagpupuri ka sa Diyos, may nababago pala sa buhay mo. Pag nagpupuri ka sa Diyos, may milagro palang ginagawa ang Diyos habang pinupuri mo siya. Amen! So come on, taas po natin yung ating mga kamay. Huwag kayong mahiya. Come on, there's nothing to be ashamed of when you want to worship the one true and living God. And let's sing that once again. Oh, So good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me, God, I can't believe how you love me. thank you, Jesus. What a friend Oh, you have been. you are so good. You are so good. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna take you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just
salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every morning, for every open door. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Come on, can we just say thank you, Lord? Sobrang bait ng Diyos. Sobrang buti ng Diyos. Sino ka ba? Sino ba ako para mahalin? Ano bang meron sa atin bilang tao? Ang meron sa atin kayabangan, kasalanan, mga maling gawa, maling kaisipan, selos, inggit, panghusga sa kapwa. Yun ang meron sa atin eh. Pero alam mo, kahit na ganon, pinili kang mahalin ng Diyos. Pinagdesisyonan kang mahalin ng Diyos. At hindi nagbabago ang isip niya sa pagmamahal sa'yo. Amen! Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. You love us so much. Minahal mo kami sa isang klase ng pag-ibig na hindi kayang intindihin ng aming mga puso pero nararamdaman ito. Hindi kayang intindihin ng aming mga isip pero nararamdaman ng aming mga puso ang pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Kaya Ama, maraming salamat po. And whatever it is, Lord, na pinagdadaanan ng mga kapatid ko ngayon, alam kong meron sakit, malubhang sakit, karamdaman, kakulangan, kawalan, lungkot, depression, suicidal thoughts, utang na hindi mabayaran, bahay, walang matirahan, anuman, Lord, na pinagdadaanan ng mga kapatid kong ito ngayon. Bukod sa solusyon na ibibigay mo sa kanila, I am right now praying for the spirit of braveness and courage to be upon them right now. I speak and I declare, Holy Spirit, that you will move and you will supply courage sa puso ng bawat isa. Na kahit anong kaharapin namin, hindi kami susuko sa buhay. Pero magiging matapang kami dahil alam namin kasama ka namin at kakampi ka namin. Kaya hindi kami susuko, hindi kami magpapakamatay, hindi kami give up sa buhay na ito. Dahil may problema, pero may Diyos na nagmamahal at nagpapalakas sa amin. Kaya't maraming salamat, Ama. You are right now, pinapalakas mo ngayon ang puso, pinapatatag mo ngayon ang kalooban ng bawat isa. Para kahit anumang harapin namin sa buhay, ay hindi namin ito sukuan. Kaya't maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Espiritu Santo. Napakabuti mong Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray! Amen! Amen! Thank you so much. Kaya naman po, magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. See you again next week and God bless you. New life, Tondo! My family, my